ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo na at tayo'y muling sama-samang magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. So palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Maging po sa mga nakasubaybay via live streaming, sama-sama po tayong muling sumamba sa ating Diyos na buhay sa umagang ito.
muli nating ibigay yung nararapat na pagpupuri na pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos. Pagkatunay ngang napakadakila at napakabuti ng ating Diyos sa bawat araw sa ating buhay. Amen. So sa umaga pong ito, sama-sama tayong umawit ng papuri at pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Yung focus natin, yung puso't isipan natin, ialay natin sa Panginoon sa araw na ito. For this is the day that the Lord has made. Amen? Amen. So let's praise God. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga Diyos na napakabuti mo, Panginoon. At tunay nga hindi ka nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah! 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 Ang Diyos natin mabuti! Ang Diyos natin mabuti! Ang Diyos natin dakila! Ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah!
nag-iisang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we continue to worship you. Sa pagbigkas namin, Panginoon, ng mga salitang nakapaloob sa awiting ito, Lord God. Dinggin mo kami, Panginoon. This is our worship at iniaalay namin ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Hallelujah. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman.
simula at katapusan. Walang simula Hallelujah. at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, Panginoon. Nagmamahal. Hallelujah. Katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. Awitan kita at pupurihin, Panginoon.
tunay ngang napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon. Noon ngayon. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. Sabihin natin ito sa Panginoon wholeheartedly. Kapatid, nakikinig sa iyo ang Diyos sa oras na ito. Let the Holy Spirit speak to you. Pakinggan mo ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit, and fill us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man. Noon ngayon, kailan pa man. Noon ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Hallelujah! Oh, napakabuti mo, Diyos! Napakabuti mo! Dakila sa lahat! Hallelujah! Let's praise the Lord! Let's continue to worship our great and mighty God, ang nag-iisang Diyos, ngayon, noon at magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, at patuloy nga, O Diyos, na ikaw lamang at ikaw ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming aawitan, ang aming sasambahin, Panginoon, pagkat ikaw ay nararapat at walang hihigit sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpaparanas mo ng iyong presensya sa bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang mangusap sa amin, O Lord God, as we listen to your word. Lord, open our hearts, our mind, Panginoon. We thank you, Lord God, at sa iyong lahat ng kapurihan sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Panahon ni Don Moen. Currently ay siguro nababalitaan po naman ninyo na mayroong mga controversial na nangyari po sa Israel ngayon, okay? At lagi na lang pagka si Prime Minister Netanyahu ang naupo, merong ganitong klaseng controversial.
Actually, naisip ko na si Netanyahu talaga ay para sa mga ganitong klaseng ah, pagkatawag sa kanya, no, sa mga ganitong klaseng war, kasi sanay si Netanyahu sa mga ganitong klaseng problema. Pero actually, ito pong pag-uusapan natin ngayon is about leadership. Mamaya pahahapyawan po natin yung tungkol dyan. Let us open our Bible sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. I'm reading from GNT, Good News Translation. Okay? It was He who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service, in order to build up the body of Christ. And so we shall all come together to that oneness in our faith, in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people and reaching to the very height of Christ, full stature. Okay, in Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Let us pray. Father, we are so grateful, Lord, for today. We thank you so much for this moment, Lord, to be with you and to hear your message for us today. And we invite the Holy Spirit to be with us, Lord. Father, ignite us as we hear your message today. As we sit, Lord, and concentrate on your message. Give us clearness, O God, so that we can digest it and we can apply it, Lord, sa aming buhay Kristiyano. Holy Spirit, we give you praise today. We thank you so much. In Jesus' name, Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang topic po natin ngayon ay replicating the next gen. Ibig sabihin nito, next generation, okay? So next generation sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Sabi ni Bill Bright, great men lead people, but greater men train leaders. Amen? Agree? Siya yung sa Campus Crusade for Christ eh. So as leaders, we are called not only to raise up followers, but also to equip leaders. Okay? Yan. So huwag kayong magagalit ha. One of the most paralyzing ideas to pervade the church over the centuries is that there is a special class of Christians called clergy who do the ministry while the rest of the church sits back, relax, and let them do it. Okay, sabi ni John Stott yan, hindi ako nagsabi niyan, ano? Many pastors, they do almost everything. Many leaders, they do almost everything in the local church. While many just attend the services and do nothing else. All who have trusted in Christ possess the priceless treasure of every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen? Amen po ba? Yet, many continue to live like spiritual beggars. Kasi nga, hindi ginagawa ng ating mga leaders, ng mga pastor, mga deacons, elders, today ang kanilang trabaho. Amen? Amen po ba? True? Hindi lamang magpipreach at mag-lead ng mga Bible studies, hindi lamang magkasalang ng mga members, hindi lamang mag-conduct ng child dedication, ang trabaho ng mga leaders. Dapat i-train ang next generation natin, tapos i-position sila, at wag mag-aalala, maging secured. Kasi alam niyo po ba, pagka dumaan sa atin, pinakain natin, pinalago natin yan, hindi po tayo susuwagin yan. Ang nanunuwag lang, yung mga pumapasok at galing sa iba na naka-receive ng training. Pero sa totoo lang,
pag ang mga leader, next generation, ay pinakain mo. Hindi ka susuwagin yan. Totoo po yan. Kaya hindi ma-utilize ang mga young generation natin kasi ang mga leader nila hindi sila binibigyan ng chance. Hindi pinuposition. Yan tuloy, hindi makatulong sa ministry. Ang masakit, yung iba, instead na may value addition, wala na ngang naiambag, maangas pa. At reklamador pa. The real sound biblical philosophy of the ministry is this. Your leaders are here to equip you to do the ministry yourself so that you will grow to maturity in Christ. Maturity in Christ. Amen? Amen po ba? Paul writes this epistle to make Christians more aware of their heavenly wealth in Christ, to motivate them to draw upon resources in their earthly walk. Ang kailangan lang ay gawin ng mga leaders ang kanilang pagkatawag. Kasi mahirap talaga ang mag-train. Hindi ko sinasabing madali. Walang makakapagsabi na madali yan sa mga pastors. Mahirap yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo magti-train the next generations para mag-mature ang next generation of leaders. Dito binigyan tayo ni Pablo kung bakit kailangan mag-train ng next generation of leaders. Because we are called to raise the next generation of Christians who will take the unfinished task of sharing the gospel. Sharing the gospel. Wala pong ibang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na task. Apostle Paul addressed it first to the leaders, okay? Sabi niya first, leaders today, sabi ni Pablo, should raise the next gen of leaders in verse 11. It was he who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. The list in Romans, kung titingnan niyo po, yung Romans chapter 12, verse 6 to 8, di ko na po nilagay dyan. And 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, focus on the gifts. But here in Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, Paul's emphasis is on the gifted men. Okay, pag tinignan nyo yan sa libro, sa Biblia, yung Romans chapter 12, verse 6 to 8, and 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, focus yan dun sa gifts. Pag tinignan nyo, each of these leadership gifts centers on the Word of God. The Word is foundational to a mature church. When the Word is diminished or compromised, the church will be anemic. The Holy Spirit gives the spiritual gift of leadership to some in the church to care for God's people and lead them into deeper relationship with Christ and each other. They are visionary and less concerned with ordinary details than those with the spiritual gift of administration. Makikita natin yan sa loob ng simbahan. May mga detalyado talaga. Meron namang nakafocus lang sa next generation. Naglalatag ng vision. Alam niyo, pag pinagsama-sama yan, very powerful ang church at mayroon tayong ma-achieve. Hindi tayo dapat nagbabangayan. Okay? Yung mga nakikita nating mga next generation yan at mga may gifting yan, mga kabataan natin, dapat i-train natin sila. Kasi baka nasa kanila yung mga maglalatag. Many are willing to take risks to see the kingdom of God advance through the church. And they will go to great lengths to protect those under their care and are well-equipped to lead through crisis situation. Ito yung sinasabi ko kanina. Si Netanyahu, talagang inaangat siya sa panahon na kailangan siya.
kung titrace natin ang Biblia, si Moses umangat nung panahon na kailangan siya. Bagamat may takot si Moses, iniangat siya ng Panginoon at siya ay nag-step forward. Joshua, noong panahon ni Joshua, siya inangat ng Panginoon nung kailangan ng skill ni Joshua sa pag-take over ng Promised Land. And even the prophets, Jeremiah, si Habakkuk, inaangat siya ng Panginoon ng panahon ng kailangan siya to encourage the children of Israel during the time of depression and annihilation and during the time of tagtuyot. There's a message for that particular moment sa buhay ng mga children of Israel. Iniangat ang leadership ni Habakkuk. Sa panahon naman ng modern panahon natin, nag-aaway ang Arminianism and Calvinism. Yung mga member nila nag-aaway, ang history, hindi naman sila nagkatagpo. Si Calvin, mas nauna kay Arminius. Ewan ko, hindi nyo kilala itong mga tao na ito eh. Hindi ito yung mga nagtitinda dyan sa labas. Si Calvin, yan yung mga theology na sinusundan ng mga Baptists mostly. Si Arminius tayo, Arminianism. Magkaiba sila ng theology. Alam niyo po ba, si Calvin ay umangat nung panahon na ang mga Kristiyano ay nawawalan ng, hindi na nila kung tama ang kanilang pananampalataya. Then, umangat si Calvin. At tumagal ang panahon, dumating si Arminius kasi kaya siya dumating. Nagkasya na ang mga panahon noong nakatanggap ng turo kay Calvin na hindi na sila mag-share ng gospel, hindi na nila ipinamumuhay kasi tama na, faith is enough. And then dumating si Arminius, work out your faith with fear and trembling. Hindi pwedeng ganyan, nakatunganga lang kayo. So hindi sila nag-aaway, ang mga followers niya nag-aaway. Okay? So sa panahon natin ngayon, merong inaangat ang Diyos ng mga leaders. Huwag natin silang i-ostracize. Alam niyo po ba, we need to invest sa ating mga bagong henerasyon. Kasi kung hindi tayo mag-i-invest, kapatid, walang mangyayari sa atin. At pagka nag-invest ka, hindi natin alam kung sila talaga yung magagamit. Sa totoo lang. Yung aking spiritual mother na nag-share siya ng gospel, hindi niya alam na ako ay magiging pastor. Hindi niya alam na ako ay magiging tunay na Kristiyano o I will be a follower of Christ. Basta siya nag-share lang ng gospel sa akin. At alam niyo po ba, nag-i-invest siya. Gumagastos siya, pinapadala niya ako sa mga training, evangelism. Pero binibisita niya ako. Pag bisita siya sa akin, nandun ako sa barkada ko, lasing, kaharap ko pa siya. Never niya akong pinagalitan. Patuloy lang siyang nagsishare ng gospel. Pero hindi niya inisip na manghinayang siya sa perang ginagastos sa akin. Ganun po ang investment. We can never tell. Yung kasama mo na binitbit mo ngayon, we can never tell. But we need to invest. Okay? Many are willing to take risk to see the kingdom of God advance through the church. Yan yung mga next generation natin. Hindi natin alam kung sino mag-take over pag tayo ay wala na rito. There is one principle in leadership that if you failed on this one, you failed in all. Ako naniniwala pa ako rito. This is about passing your baton to the next generation of leaders. Develop the next generation of leaders who are goers, not bench warmers. The next generation of leaders who will lead others to share the gospel. Kung wala nito, failure ang leadership po ng bawat isa. Failure, kapatid. Sabi ni John Maxwell, a leader's lasting value is measured by succession. Sabi namin ni Michael Tate in his book, Giftocracy, we fail to train and to transfer leadership to the next generation because we think that giving up our leadership means we are going to be forgotten. Not only is that sentiment incorrect, sabi niya,
But it is also incredibly selfish to keep our gifts to ourselves. Alam niyo po ba, natatandaan niyo yung talents, the parable of the talents? Ang Diyos nagbigay ng mga talents. Iba-iba ang talents. Lahat pinangalakal nila, lumago. Yung isa itinago lang. Pagdating ng Panginoon, kinuha pa at binigay sa iba. Kasi gusto nga ng Diyos na ipangalakal natin. Ibig sabihin, utilize natin. Kung hindi natin i-utilize, kapatid, hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang sabi ng Panginoon, ipangalakal. I-utilize the gifts. Gamitin natin ang mga resources ng church sa advancement for the kingdom. Train our next generation of leaders. Gamitin ang mga resources ng simbahan for the next generations na darating pang henerasyon. Kasi kung hindi, sayang yung mga, hindi tayo dito sa lupa nagpaparami ng pera, kapatid. Never, hindi yun ang tawag natin. Nagparami tayo ng kaluluwa. Pero kung wala tayong next generation, hindi tayo nag-i-invest, walang mangyayari sa atin. Okay? The Lord gives leadership gifts to some to properly guide us. The body of Christ, you have received this priceless treasure so that you can be a blessing to others. Ang mga leaders nyo ay gift ng Diyos sa church. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila para kayo ay turuan, encourage, i-train. Yang po mga leader po ninyo. Sila po ay gifts ng Panginoon. Ang Diyos ang naglagay sa kanila. Kaya nga mga kapatid, huwag magre-rebelde. Kung kayo ay tinutuwid ng mga leaders nyo, huwag magagalit kung pinapatawag para kausapin. Pag hindi naman kinausap, nagagalit din. Sasabihin, walang panahon sa pakipag-usap. Ano ba talaga? Huwag sanang magre-rebelde kung nakakarinig kayo ng mga hard-hitting sermon. Amen? Anong gusto nyo? Puro na lang blessings? Prosperity ang maririnig nyo. Hindi kayo mag-grow no? Kung puro prosperity, blessings, and joy. Hindi titibay ang next generation natin. Sa totoo lang. Sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 11, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as Father, addresses His Son? My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. Kung ang Diyos ay dinidisiplina ka at ako, ganun din ang mga leader nyo, nagtuturo din ng pagdidisiplina, pagtutuwid sa mga kapatid na bumabaluktot, nang re-rebelde. Ngayon, pag na-open, dahayaan siyang makapag-isip para matuto. Diyan lalago si kapatid at magiging matibay. Hayaan lang siya. Ngayon, kung leader ka, di ka marunong dumisiplina, meron din problema dyan. Hindi ka makabasag pinggan, hindi para sa iyo ang leadership, kapatid. Hindi laging prosperity lang ang pag-uusapan natin. Amen? Hindi laging blessings, hindi laging joy, meron din pain. Meron din pagpapalo at meron din pagyuyugyug. Sa mga nahihimbing, natutulog na kapatid. Kalabitin mo yung kapatid, katabi mo, tulog na yata eh. May pagyuyugyug. So the Apostle Paul experienced various sufferings. Okay? Alam naman natin si Pablo, ang ministry niya ay punong-puno ng mga controversy. Okay? Marami siyang hinarap ng mga problema. Sa 2 Corinthians 4 verse 10, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down,
but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our mortal body, in our body. Ang mga pangangaral naman sa inyo, mga kapatid, laging may restoration na kasama. It centers on the Word of God. Showing the Word is foundational. Kaya nga ang inyong napapakinggan ay dapat properly expounded ang sermon. Malaking pananagutan kung sino shortcut ng mga leaders ang kanilang ipinangangaral na salita. Malaking pananagutan yan. Kasi when the word is diminished or compromised, the church will be anemic. And the next generation of leaders will be anemic. Hindi pulido ang pau. Sabi ng teacher ko dito sa Foursquare, sabi niya, kung hindi sound doctrine ay tuturo nyo, unsound doctrine, ang mapoproduce nyo, unsound believers. Unsound leaders sa next generation. Kaya importante na properly expounded ang scripture, hindi shortcut. Kasi ang laki ng pananagutan po natin bilang mga leaders. Amen? All of these leadership gifts must be centered on the Word of God. If a pastor does not concentrate on preaching sound doctrine and teaching sound doctrine, he may be a nice man, okay? And even a godly man, okay din yan. But he is not doing the main work of a shepherd. Kahit na malumanay siyang magsalita, na hindi katulad ni Pastor Pino na maragsa. No? Kung hindi siya nagtuturo properly expounded the scripture at tinuturo sa ating congregation, sa ating next generation, ang susunod ay anemic. Okay? Kahit na siya ay mabait, kahit na siya ay medyo, pero kung hindi niya ginagawa ang talagang trabaho ng shepherd, ay may pananagutan yan. Those with leadership gifts are guide in equipping the saints for the work of service, so that the body will grow to unity, maturity, and Christ-likeness. Sasabihin mo, hindi naman ako tinawag na maging leader. Hindi ako tinawag na maging pastor. Hindi ako tinawag na maging elder o deacon. Kaya hindi para sa akin ito na mag-lead. Kapatid, hindi ka man tinawag na maging isa sa mga leadership gifts na ito, pero ikaw ay tinawag na maging leader ng righteousness. Amen? Kahit nasaan ka man, leader ka pa rin dahil ikaw ay taga-share ng gospel, which is the righteousness of God. So leader ka pa rin. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 13, and the Lord will make you the head and not the tail. See? Nang tinanggap mo si Kristo na maging Diyos sa sariling tagapagligtas, ikaw ay head and not the tail. If you obey the commandments of the Lord your God, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. See, being careful to do them. Expound the Word of God correctly. Hindi how-shaw, hindi shortcut. Kasi ang laki ng pananagutan natin dito. 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. See, you are a royal priesthood. Hindi ka basta-basta. Kumbaga ba ikaw ay nasa eskaparate, hindi ka nasa ukay-ukay, kapatid. Na mabahong ukay-ukay na kung sino-sinong dumadampot, minsan nalalaglag na aapakan. Hindi, ikaw ay naka-eskaparate. Very special ka sa tingin ng Diyos. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa ukay-ukay. A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Amen? Amen yun. Totoo po yun. Ikaw ay tinawag
para mag-i-lead mo ang hindi mananampalataya sa tunay na pananampalataya. All of us are called to lead others for Christ. No exemption. Kailangang matibay ka kasi may mga taong kakalabanin ka. Hindi mag-a-agree sa'yo. Hindi lahat mag-a-agree sa'yo. May mga taong ipoprovoke ka. May mga taong aawayin ka, sisiraan ka, ichichismis ka, imamarites ka. Ano pa? Kasi hindi talaga madali. Hindi ko sinasabing madali. Ang laki ng challenge po. John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen? Pero may peace. Pero may trouble. Amen? Kaya bakit naman nagmula nang maging Kristiyano ako, Lord, lagi na lang trouble na nararanasan ko. Hindi mo ba nabasa to? I have told you these things so that in me you may have peace. May trouble, pero may peace ka. Galing ano? Hindi yung trouble ka na, trouble pa rin ka. Di ba? May trouble, pero may peace ka. Yun ang maganda. And we cannot understand that. Hindi talaga maintindihan. It is beyond human understanding. Kahit wala ka sa isa sa mga nabanggit na leadership gifts na yan, kapatid, ikaw ay may obligasyon na ipamahagi ang salita ng Diyos at ipamahagi mo ng tama. Walang bawas, walang dagdag. Meron namang iba, tumanda na sa kaka-praise and worship. Ito matanda na nasa dance ministry pa rin. Pwede ba, ipaubahaya mo na lang sa mga younger generation yan, kapatid. Ang dapat sa'yo ay nagtuturo, tagaturo ka na. Baka mamaya mabalian ka pa. Diba? Hayaan mo na yung iba. Yung next generation, dapat ikaw ay nagtuturo. Ikaw ngayon ay mentor na dapat. Hindi yung ang tanda mo na nasa ministry mo, pinaglilid ka ng simpleng Bible study, ay umayaw. Ito ang example ng mga Kristiyanong hindi lumalago sa pagiging Kristiyano. Imagine, kasama mo for a long time sa ministry, pinag-share mo ng simple gospel presentation, hindi makapag-share. Tapos ang tagal na rin, no? Marami yan, ang tagal na rin, nasa music ministry. Pinag-share mo ng gospel, hindi makapag-share. Kasi doon sa Dubai, pag may bago pumapasok, kahit na sino, na nandun, ng mga leaders, na dumaan ng training, kinukuha namin para mag-share ng gospel. At random. So, share mo nga siya ng gospel. Kilalanin mo, then share the gospel kung hindi pa nakatanggap. Ganun ginagawa namin. So, napapansin namin yung iba, nasa ministry for a long time. Hindi marunong mag-share ng simple gospel. Alam niyo po ba, ako po ay na-born again, 1985. Immediately, na-absorb ko yung mga teaching ng pastors na kailangan mag-share ng gospel. Wala pang position na, ibig sabihin, di pa ako deacon, di pa ako worker sa simbahan. Ang ginawa ko noon, bumibili ako ng tracts. Umiikot ako sa Makati, especially dito sa area ng Glorieta. Nagsishare ako ng gospel, bibigay ako ng tracts. Yung umihinto at nagtatanong, sinishare ako ng gospel. Wala pa namang position. But I share the gospel. Because parang in my heart, yung prompting ng Holy Spirit, I need to do this because this is what the Lord says. Diba? Parang parang it's the prompting of the Holy Spirit na yun talaga ang trabaho natin. Because yun ang sinabi ng Panginoon bago mag-ascend Mga kapatid, ikaw at ako who have trusted in Christ possess the priceless treasure of every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. We can do this. Kaya natin. Lagi ko na lang narinig ito. Lagi ko lang ikaw yung pastor, hindi kami tinawag na ganun. Kapatid, ilang sermon pa ba
ang gusto mong ibahagi para sa iyo? Actually, paulit-ulit na lang na ibahagi na. Hindi daw siya tinawag na mag-lead ng Bible study. Tinawag lang daw siya para kumanta at sumayaw. Ang pagkatawag sa lahat ay mag-share ng gospel sa mga taong naliligaw ng landas. Yun ang sinabi ng Panginoong Yesus. Sa Mark 16:15, and he said to them, "Go into the world and preach the gospel to every creature." Di ba? Bago umakyat ang Panginoon sa langit, ito ang mandate ng bawat isa sa atin. Hindi lang naman itinuro sila Peter yan. O ikaw, Peter, kayo mga apostles, kaya trabaho nyo lang yan. Hindi po ganun eh. Lahat ng mga sumusunod doon, sinabihan ni Christ. Trabaho po natin lahat ito. Leaders today should raise the next generation of leaders. Leaders today should raise the next generation of servants. Hindi lang leaders, kundi servants. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. Those with leadership gifts are to equip the saints for the work of service. In verse 12, Paul is describing spiritual service expected of every believer, not just of church leaders. As he wrote to the Corinthians, 1 Corinthians 15, verse 58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Amen? The task of those with the leadership gifts is to equip the saints so that the saints may do the work of service to the building up the body of Christ. So the word equip has the idea of making someone adequate or sufficient for something or some purpose. Pero kung hindi tayo nag-i-start na mag-train, hindi mangyayari ito. Hindi sila magiging adequate, sufficient for something. Amen? Ang preaching every Sunday ay hindi enough to train the next generation of deacons, elders, pastors, workers, Bible study leaders. Hindi po enough ang every Sunday lang. Napakalaking task po niyan. At nasa balikat ng mga leaders po yan. All Christians believe must reach a climax in service, or else the belief itself will dry away. Dapat pinuposition sila, dapat binibigyan sila ng assignment, dapat lumalabas, nagsishare ng gospel, dapat bumibisita sa mga pamilya. Hindi lahat ng pamilya rito ay Kristiyano ang pamilya na nasa bahay. Amen? Hindi po ba? Tama po ba? Hindi lahat na merong pamilya na nasa bahay ngayon ay puro Kristiyano. Amen? O ang daming trabaho na dapat gawin. Pero kung wala tayong natitrain ng mga leaders, kapatid, wala tayong isi-send off. Mahihirapan si Pastor Erwin, mahihirapan si Pastor Pabs, mahihirapan si Pastor Nelson, kung sila-sila lang. Ako, 2 years na lang, senior na rin po ako. Diba? Parang naman, ang daming next generation na lang. Kapatid, pwede ba tayo mag-Bible study? Sige, Pastor, ikaw lang ba? Oo, tumanda ka na sa ganyan. Diba? Nakakahiya. Diba? Dapat hindi natin magagawa ang lahat ng ito. Hindi natin masasaturate ang community na to kung walang trained leaders ngayon. Ang daming trabaho na dapat gawin. Dito pa lang, bilangin mo, ilang pamilya hindi naka-attend pa rito. Diba? Hindi lahat naman yun ay Kristiyano. So you need to fund the gift.
which is already in you. And 2 Timothy chapter 1, verse 6, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. And the way to fan it is living in service to God. Amen? The way to fan the spiritual gifts na nasa inyo is to serve God. To serve God. Sayang kapatid, if until now you can share a simple gospel presentation, then your faith is dead. Sayang ang kilalagyan mong matabang lupa. Kung hindi namumunga, sayang talaga. Sabi sa Luke chapter 13, verse 6 to 9, then he told this parable, a man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for a fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? The soil is good. The soil is good. Pero hindi namumunga. Cultivate it again. Train again. Reprogram the church program again. Tingnan natin kung ano maging efektibo sa atin to train the next generation of leaders. Revive yung mga natutulog na mga workers. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize it. See? Gawin pa natin ang dapat natin gawin. Fertilize it. Tayo mga leaders. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Kung hindi pa rin namunga, then let's kneel down and ask the Lord for another direction. Lord, ito ba ay direction po ninyo? O direction ko lang po ito, Lord? Para dito sa simbahan na to. Kneel down again. Ask the Lord. Be sensitive. Maybe the Lord is leading you to somewhere else. Hindi po ba? Tayo ang dapat nag-iisip. God has given us something. May share tayo. Hindi lang si Lord lagi nagbibistow. Oh, ito. Hindi ganoon. Hindi tayo ini-spoon feed. Meron tayo, pinagkalooban tayo ng talent ng Diyos. Meron tayong banal na espiritu. Di ba? Kanina lang po sinabi kanina, nasa atin. May part tayo. The Lord has given us wisdom. Let's think. Let's use it. Pag hindi okay, then let's pray again, then ask the Lord for direction. Maybe nagkamali tayo. Kasi ang mind natin is finite mind. Minsan namamali tayo ng ating pagdinig. Lord, ito ba direction mo? Hindi yan. Hindi ka para sa Cubao. Para ka sa Muntinlupa. Lord, mali pala. Oo, tama pala. Kaya pala meron dito papuntang Alabang eh. Sorry, Lord ganun. Dapat ang climax ay mag-reach sa pagsaserve natin sa Diyos. Fan into flame the gift of God sa pamamagitan ng pagsaserve sa Diyos. Hindi lang bench warmers tayo, mga kapatid. Grabe ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Naiyak ka, di ba? Pagka napapanood mo si Kristo sa Passion of the Christ. Nainis ka doon sa mga Romanong sundalo. Di po ba? Gusto mong wasakin ang TV mo eh. Tapos sa kaunting responsibility, hindi mapagbuti. Hindi po ba? Simpleng pagsishare, hindi kayang gawin. Ay nako, ambot day. Ambot. Grabe ang pagkakabayubay ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Pero ikaw, ang tagal mong mag-mature. Your service must be accompanied by your unwavering response to call of duty. Pag binigyan ka ng chance to serve God, gawin mo agad. Sapagkat call ito ng Commander-in-Chief natin. Walang iba kundi si Kristo. Maliban na lang kung hindi si Kristo ang Commander-in-Chief mo. Di po ba? 2 Timothy chapter 2 verse 4, no one serving a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Christ is our Commander-in-Chief. Hindi po ba? Amen? Of course, amen yan.
Soldiers don't concern themselves with non-military matters. They have a job to do. A soldier would not be distracted by civilian concerns. Entertainment, party, wala na siya dapat nun. Instead, ang focus niya entirely on fulfilling the orders of his commander-in-chief. Focus. Christ is our commander-in-chief. He is the one who has enlisted us. Kaya dapat focus yan. Kaya pag tinawag ka to serve, and ang response mo dapat ay immediate. Ikaw at ako ay sundalo ng Diyos. Ang focus mo at ako ay yung call to serve. Pag ikaw ay hininga ng service sa simbahan, dapat immediate ang response. Dapat sumasagot ka sa mga messages, sa group chat. Immediate. Ito po ba? Yes, Pastor, papunta na po ako dyan. Meron ba siya share ng gospel? Yes, Pastor, dito sa Liblib. Immediate. Di ba? Nangangailangan ng tulong si Ate Jo sa prison ministry. Nangangailangan ba si Ate Jo? Immediate yan. Di ba? Marami siya share ng mga kriminal, na mga mamamatay tao doon. Ha? Pwede ba doon na lang ako sa barangay? Ngayon, kung hindi nagre-response, hindi makatupad sa tawag ng pangangailangan ng simbahan ni Kristo, ang ibig sabihin nito ay namumuhay ka sa kasalanan. Hindi ka na handa. Kaya clueless ka na ikaw ay sundalo ng Diyos o baka iba ang commander-in-chief mo na sinusunod na ngayon. Kaya hindi ka agad immediate ang pagtugon. Amen? Leaders today should raise the next generation of leaders, the next generation of servants, and the next generation of believers. Okay? He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. And so we shall all come together to the oneness in our faith, in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people reaching to the very height of Christ's full stature. The very height of Christ's full stature. Ibig sabihin, completeness. Now, Paul addressed it to the believers in general in order to build up the body of Christ. The goal of each one of us is to come into completeness with oneness of faith. Oneness of knowledge of the Son of God, becoming mature men in Christ, full-grown men. The work of the leadership is to bring each Christian man or women to completeness to the highest degree of spiritual maturity as possible. So lack of oneness implies spiritual immaturity. And when this completeness is in you, you have reached your maturity and attained to the goal set before you and me. This must be the aim of all our teaching and all our living, kapatid. So one of the hindrances to completeness of maturity is being slow to learn. Mabagal matuto. Maturity by definition means to be fully developed. If a person stops growing physically, something is wrong, and that will be the result. If you are not maturing as a disciple, then you are immature and in fact dying spiritually. A child can stay on mother's milk forever, or he will be malnourished and not grow. The biggest indicator of spiritual immature Christian is they are slow to learn. Slow to learn. Hindi na natuto sa mga nangyari sa buhay. Alam ng mali, ginagawa pa rin. Naituro na nga, ayaw pa rin sumunod. Sinabihan na nga na ito ang tama, lagi na lang may alibay o dahilan.
So according to Hebrews chapter 5, verse 11 to chapter 14, verse 11, sabi rito, we have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. The writer of Hebrews wanted to discuss deeper spiritual truths that would enrich their faith. But because they are slow to learn, made it impossible for them to learn. They eventually fall away and may never return to God. Kaya minsan may napapansin tayo rito, minsan kasama natin wala na. Because it's slow to learn. Minsan nga nabautismohan na, water baptism, minsan wala na rin dito. Because it's slow to learn. Matagal mo na sinasabi na mag-serve, hindi pa rin nagsiserve because it's slow to learn. Matagal mo na sinasabihan na magbigay ng tithes and offering kasi kailangan ng simbahan ito at wala na sila rito because they are slow to learn. Di ba? Iba, mga suwailis sa magulang, pero tinuturo naman sa simbahan, na igalang ang mga magulang, pero wala na rito, hindi natuto, slow to learn. Kaya dito mo maintindihan na kung bakit ka, kahit na matagal na umate sa church, yung iba kasali pa sa ministry ng church, pero hindi na marunong mag-lead ng Bible study. Alam niyo po ba, ang emphasis ko lagi rito ay marunong mag-lead ng Bible study, marunong mag-share ng gospel. Kasi very basic po ito bilang isang Kristiyano. Pag hindi marunong nito, kapatid, aasahan mo, hindi aangat pagdating ng panahon. Very basic ito sa isang Kristiyano. Because they are slow to learn. The way to maturity is to take that responsibility, go and share the gospel, share the word. This emphasis, kasi marami akong na-encounter ng mga Kristiyano na sobrang galing sa music ministry, sobrang galing sa lahat ng mga extracurricular sa church. Pero pagka pinag-share mo ng simple gospel, hindi makapag-share ng simple gospel. Sabi niya, Pastor, hindi pa ako dumaan ng training natin. Kapatid, paano mo ba tinanggap si Christ? Paano mo ba tinanggap si Kristo na maging Diyos sa sariling tagapagligtas? Paano ba binago ng Diyos ang buhay mo? It's the same testimony ang ishare mo sa mga taong nakikilala mo na hindi pa nakatanggap ng gospel, hindi pa nakatanggap ng buhay ng kaligtasan. It is the same message, kapatid. Wala nang ibang theological understanding about that. Same message. Kung paano mo ni-receive si Christ, it is the same message. Share your testimony. Go and share the gospel. Yung buhay mo. Buhay patotoo. So, bakit hindi sumasama sa'yo? Eh kapatid, tingnan mo ang buhay mo. Ano ba ang pinapakita ang buhay mo pag nandun ka sa bahay, kasama mo siya sa bahay? Anong testimony meron ka? Pag kayong dalawa o kayong pamilya o nandun ka sa kapitbahay mo. O hindi mo talaga matatangayan. Kasi dapat merong i-validate yan ng buhay mo, kapatid. Another hindrance is not applying the Word of God or hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos. So the Pharisees had knowledge of the law, but better than anyone at the time, ng panahon ni Christ, they could recite passages, prayers, cited, and came to every synagogue meeting. Okay? Sila ang pinaka-example. Jesus did not consider them mature in their faith. In fact, He said to them, wisdom is proved right by her deeds. Amen? If maturity is proved by your action, what does a true mature Christian look like? So dapat,
yung buka ng bibig mo, siya ring galaw sa buhay mo. Hindi dapat contradicting. Amen? Ang dahilan kaya kailangan ikaw ay mag-mature para mai-transfer sa iba ang pananampalataya, mamunga at makapag-train ka ulit ng next generation of Christian believers who are goers for the gospel, who are disciple makers. Kaya kailangang matibay, mag-mature, hindi madali ang maging leader. Sabi ni John Maxwell, courage isn't an absence of fear. It's doing what you are afraid to do. It's having the power to let go of the unfamiliar and forge ahead into new territory. May minsan pagka naglalatag ka talaga ng mga bagay, meron kang kaba o kaya tumanggap ka na responsibility sa simbahan o malaking responsibility, meron talagang kaba dyan. Ang kailangan mo lang talaga is step forward mo. Dahil ang Diyos ay nandiyan. Hindi madali ang tumanggap ng responsibilidad para sa ikalalago ng spiritual na buhay ng mga member ng simbahan. Hindi madali yan. Pero kung iyong tatanggapin ang responsibilidad na to, yan, kahit may takot ka, andun ang paglago mo, kapatid. May takot. Sabi ni John Maxwell sa ibang ano niya, sabi courage is not the absence of fear. Sabi niya, but feel the fear, but step forward anyway. Sabi niya ganoon. Then, makikita mo ang biyaya ng Diyos as you step forward. Feel the fear, step forward. Hindi, ang courage is not the absence of fear. Merong fear, but you step forward. Take that responsibility. And then, step forward. May takot, pero nag-step forward. So great men lead people, but greater men train leaders. As leaders, we are called not only to raise up followers, but also to equip leaders. Importante po yan. Leaders today should raise the next generation of leaders who are not afraid of leading others for Christ. Servants who can give unselfishly, believers who will go to their next level of disciple making. Praise God. To God be the glory. Panginoon, marami po salamat sa inyo for this glorious moment, Lord. We thank you so much for the Holy Spirit. We're so grateful, Lord, for your message today, and thank you so much, oh God. Father, help us to step forward, move forward, and train the next generation of leaders who are goers, Panginoon Diyos. Maraming salamat. We thank you so much. In Jesus' name, amen. Let's give the Lord the praise.